Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Isang babae, duguan matapos ang banggaan ng motorsiklo at closed van sa Maynila. Nawawalang anak ng pinaslang na policewoman, natagpuan na sa Tarlac, pumatay, posibleng hindi lang umano isa. Panibagong taas presyo sa petrolyo, namumuro sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, 4 na sasakyan na ipapabless sana, nabagsakan ng puno sa Manawag Church. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala bigong makaabante sa semifinals ng kauna-unahang Philippine Women's Open. At sa showbiz pattern, kampo ni Michelle D, iginiit na nasa Iloilo ang beauty queen nang mangyari ang umano'y pambubugbog sa driver ni Rian Ramos. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Una sa ating mga balita, pasintabi ho sa mga nanananghalian, walang malay at duguan ang isang babaeng nakamotorsiklo matapos itong mabangga ng isang closed van sa Maynila. Agad naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital. Una sa balita, si Boy Gonzales. Duguan at walang malay ang isang babae matapos masangkot sa banggaan ng motorsiklo at isang closed van malapit sa intersection ng Abad Santos sa Rizal Avenue, southbound sa Maynila. Ayon sa mga nakasaksing tricycle driver, naganap ang aksidente pasado alas 4 na madaling araw na masagi ito ng closed van ang motorsiklo dahilan upang tumilapon at masugatan ng malubha ang biktima. Nagtamo na sugat sa ulo ang babae at walang malay ng datnan ng mga responding rescuer. Agad siyang isunugod sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang gamutan. Pasamantalang naapektuhan ang daloy ng trapiko sa lugar, ngunit agad ito bumalik sa normal matapos maitabi ang dalawang sangkot na sakyan. Patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng aksidente at kung sino ang may pananagutan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nasawi naman ang 2 bata kasama ang isang kasambahay sa sumiklab na sunog sa isang bahay sa Iriga City, Camarines Sur. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Ruel Saldico. Ruel. Yuel, nasa 3 katao ang kumpirmadong nasawi matapos sa masunog ang isang bahay sa Nico Visions, barangay sa lungsod sa Camarines Sur, pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Ayon kay Bureau of Fire Protection, Iriga Fire Inspector Junjen Novela, kabiling nasawi ang 2 bata, edad 10 taong gulang at 3 anyos. At ang kanilang kasambahay na edad naman, 63 years old. Sa paunang investigasyon ay sa bahay, ngunit hindi nagawang makalabas pa ang 3 nasawi. Isa naman ang naiulat na sugatan sa insidente matapos masunog ang bahagi ng katawan ng mga ito. Dagdag pa ng Bureau of Fire Protection, posibleng dahil sa electrical wiring ang sanhi ng sunog, kaya nagpaalala naman ang Bureau of Fire Protection na palagiang siguruhin ang mga wiring ng mga bahay upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Sa inisyal na report, ang mga magulang ng mga batang namatay ay nasa ibang bansa para ito ay nagtatrabaho. Nagpaabot naman ng pagkiramay ang LGU Iriga sa panguna ni Mayor Wilfredo Rex Oliva sa pamilya ng mga biktima sa mga nasawi kung saan ay inatasan niya ang Bureau of Fire Protection na mabilis na investigasyon ng naturang sunog. Mula dito sa Bicol, BC Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ruel Saldico.
Na-recover na ang bangkay ng 8 taong gulang na si John Ismael Mollenido, anak ng pinaslang na si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido. Natagpuan ng mga labi ng bata sa barangay Maluid, Victoria, Tarlac, pasado alas 2 kahapon. Ayon sa SOCO, nakabalot ng scotch tape at nasa advanced state of decomposition na ang katawan. Kasabay nito, natagpuan ng pulisya ang umano'y mga bakas ng dugo sa bahay ng isang dating car agent sa barangay San Agustin, Novaliches, Quezon City, nakabilang sa mga persons of interest sa kaso. Samantala, sabi sa DZRH News ni Southern Police District spokesperson Lieutenant Margaret Panaga, pinaghahanap pa rin nila ang babaeng ex-agent na nagsilbing middleman sa pagbebenta ng sasakyan ng pinatay na Lady Cup. Anya, sinisilip din nila ang posibilidad na hindi lang isa ang pumatay kay Mollenido at sa anak nito. Sumasailalim na sa otopsiya ang bangkay ng bata habang iniimbestigahan din ang dating mister ng biktima na itinuturing na person of interest. Nabatid na dati ng kinasuhan ng biktima ang dating asawa ng violence against women and children dahil naman sa issue ng sustento. Sa iba pang balita, nananatili pa rin ang banta na mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa kabila ng pagpapatibay ng desisyon ng Korte Suprema. Ito'y ayon kay Senator Laila de Lima kung saan issue lamang ng teknikalidad na naresolba ng Korte at hindi lang pangalan ng Vice Presidente. Ang iba pang detalye ibabalita ni Milky Regunan. Issue ng technicality ang naresolba ng Korte Suprema at hindi ibig sabihin nitong ligtas na sa mga alegasyon si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint na isa ng palaban sa kanya. Ayon kay Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List, magagamit ang desisyon ng Korte Suprema sa susunod na isasampang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Binigyang diin ni de Lima, walang nilinis na pangalan sa desisyon ng Korte Suprema at lalong hindi ito vindication kay VP Sara. Anya, nananatili ang banta na mapatalsik sa pwesto si VP Sara kapag umusad ang panibagong impeachment complaint. Isasampa ng Makabayan Bloc ngayong darating na Pebrero ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and other high crimes. Sinabi naman ni Manila Representative Joel Chua, miyembro ng prosecution team at miyembro ng House Justice Committee, tatalakay ng mga kapwa mambabatas ang pagrepaso sa rules on impeachment. Posible rin ayon kay Chua na baguhin ang komposisyon ng 11-man prosecution panel na binuo noong 19 Congress. Ilan kasi sa mga ito ay wala na sa Kamara tulad ni dating ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon habang si Antipolo Representative Romeo Acop ay namayapa kamakailan. Malamang makasama na si De Lima at Representative Shell Jokno na Akbayan Party List. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso po sa mga motorista, magsasagawa ng road closures ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa ilang kalsada ng North EDSA patungong West Avenue dahil sa nakatakdang konstruksyon ng ginagawang MRT-7. Ayon sa MMDA, epektibo ang road closures mula Pebrero hanggang buwan ng Mayo. Ang buong detalye ibabalita ni Edniel Parosa. Asahan ng mas mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA at kalapit na bahagi ng Quezon City dahil sa konstruksyong may kaugnayan sa MRT-7 project. Inanunsyo ng MMDA na isasarang bahagi ng North Avenue patungong West Avenue dahil sa itatayong turnback steel box girder mula Pebrero hanggang Mayo 19. Epektibo ito sa nabanggit na petsa tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pero mas matindi ang 24/7 road closure sa dalawang lane ng EDSA Cubao hanggang Balintawak mula February 1 hanggang Mayo 8 at Balintawak to Cubao mula February 15 hanggang 18 ng Mayo. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, hindi magiging minimal ang inaasahang epekto nito sa traffic. Bukod kasi sa halos permanenteng pagsasara ng bahagi ng kalsada, maapektuhan din ang proyekto ang EDSA Carousel Station sa lugar. Magunitang nakaranas din ng napakabigat na daloy ng traffic ang nabanggit na portion ng EDSA North noong ginawang common station ng MRT at LRT. Inatasan naman ni Artes ang kontraktor ng proyekto
na magtalaga ng marshals at magpakalat ng signages habang toka nila ng QC government ng augmentation. Paalala pa sa kanila ng MMDA, bawal lumampas sa schedule ng pagsara ng mga kalsada na maring humantong sa kaukulang parusa. Para sa MBC TV Network News, ako si Adniel Parrosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bad news na naman sa mga motorista. Namumuro na naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, humigit kumulang 10 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina habang 85 sentimo sa diesel. Posible namang hindi hihigit o bababa sa 45 sentimo ang itataas sa kada litro ng kerosene. Nagluluksa ang pamilya Barreto sa pagpanaw ng ilaw ng kanilang tahanan. Si Estrella Barreto o mas kilala bilang Mami Inday ni na Gretchen, Marjorie at Claudine na maalam sa edad na 89. Narito ang report. Pumanaw na si Estrella Inday Barreto, ina ng mga aktres na sina Gretchen, Marjorie at Claudine. Sa kanyang social media account, ibinahagi ni Claudine ang ilang kuha habang kasama niya sa mga huling sandali ang inang nakaratay sa ospital. Sa pamamaalam ng ina, pagtitiyak ng aktres, "Mommy, we're gonna be okay." Hindi lingid sa kaalaman ng publiko ang mga hidwaan sa pamilya Barreto. Kaya naman sa isa pang hiwalay na post, pahayag ni Claudine, may gusto't man sa kanilang samahan, ngunit sa pagluluksay, nagkakaisa sila. Mula sa kanilang magkakapatid, apo at apo sa tuhod ay nagtulong-tulong anya sa pag-aalaga sa kanilang Mami Inday. Batay nga sa mga huling post online ng kanilang kapatid na si Joaquin, Disyembre pa noong nakaraang taon nang madala sa ospital ang ina. Maugunita na noong 2019 nang binawian ng buhay ang asawa ni Inday na si Miguel Barreto, habang September last year lang nang pumanaw naman ang kanilang panganay na si Mito. Sa huli, inilarawan ni Claudine ang ina bilang strongest, most loving mother anyone could ask for. Nito lang Enero, ipinagdiwang pa ni Inday Barreto ang kanyang 89th birthday. At sa aking pagbabalik, kampo ni Michelle D. Naglabas na ng pahayag kasunod ng umano'y pambubugbog sa driver ng aktres na si Rian Ramos. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Reforma upang palakasin ng ombudsman, nais isulong ni Senator Ping Lacson. Sa MBC TV Global, 15 katao kabilang ang 2 Colombian official nasawi sa plane crash sa Venezuela. At sa MBC TV Sports, Alex Ayala, bigong makausat sa semifinals ng Philippine Women's Open. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Isusulong ng Senate Blue Ribbon ang reforma upang mas palakasin pa ang kapangyarihan ng Ombudsman para sa pag-iimbestiga sa flood control anomalies. Bahagi dito ang pagbuo ng isang enforcement unit at pag-deputize ng mga pribadong abogado bilang mga prosecutor. Ang iba pang detalye sa report ni Raymond Dadbaas. Nararapat lamang na lalo pang pagtibay ng Office of the Ombudsman upang may mas ngipin ito sa kampanya laban sa corruption. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, inihahanda na nila ang mga panukalang batas na makatutulong sa kampanya laban sa katiwalian. Nakapaloob ito sa kanilang partial committee report hinggil sa investigasyon sa flood control project. Tinukoy ni Lacson ng kanilang rekomendasyon ng Office of the Ombudsman ay maaring mag-deputize ng mga pribadong mga abogado bilang prosecutors. Tugon ito sa kakulangan ng tao sa Ombudsman. Ganon rin ang pagkakaroon ng sariling enforcement unit ng Ombudsman para mag-apply ng search warrant at magsagawa ng follow-up investigation sa mga kasong may kinalaman sa graft and corruption. Sa ngayon ay humihingi pa sila ng tulong mula sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation, kaya't mas mabuting may sarili ng enforcement unit ang Ombudsman kahit maliit lang.
Sinabi ni Lacson na kapag naipresenta na nila sa plenary ang kanilang partial committee report, ay maaring may dalawa pang hearing na gagawin hinggil sa flood control anomaly. Ipinagmalaki nito na ang mga nakalap nilang mga ebidensya sa mga hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay nagamit ng Department of Justice, Office of the Ombudsman at ng Independent Commission for Infrastructure sa pagharap ng kaso sa korte. Kumpiyansa si Lacson na solid ang kanilang magiging committee report dahil ito ay nakabatay sa ebidensya. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaz ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, ilang bahagi ng ating bansa ang makararanas ng mga pagulan dulot ng umiiral na shear line sa eastern section ng Mindanao. Apektado nito ang malaking bahagi ng Caraga Region, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Samantala, hanging amihan pa rin ang dahilan ng patuloy na malamig na panahon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalo na sa gabi hanggang madaling araw. Asahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may tsansa ng pag-ulan ngayong araw sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, wala pa rin binabantayang sama ng panahon o LPA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kamakailan nga lang, laman na naman ng mga balita ang isa pang sakit na pinangangambahan ng marami. Pero ang pangamba na yan agad na pinawi ng Department of Health o DOH at sinabing handa tayo para dito at wala pang kasong naitatala nito sa bansa. Kaya naman alamin na ano nga ba ang mga sintomas ng Nipah virus? Ayon sa World Health Organization o WHO, ang Nipah virus ay isang uri ng zoonotic virus kung saan maaari itong makuha ng tao mula sa hayop. Karaniwang mga fruit bats o paniki na kumakain ng prutas ang natural carrier nito at naipapasa sa mga kabayo at baboy. Maaari itong mapasa sa tao sa pamamagitan ng pagkain o exposure sa fluids ng mga nabanggit na yan na hayop. Naipapasa naman ito ng human to human sa pagkakaroon ng close contact sa mga taong infected. Ang Nipah virus ay unang nakilala sa Malaysia noong 1999 at sa Bangladesh naman noong 2001. Ang naturang virus ay may mataas na fatality rate na umaabot sa 40 hanggang 75%. At ang karaniwang mga sintomas nito ay lagnat, pananakit ng ulo, katawan at lalamunan, madalas na pagtulog, seizures naman at pamamaga ng utak sa mas malalang kaso. Sa ngayon, wala pa ulit ang naitatalang kaso nito sa Pilipinas. Ngunit payo pa rin ng DOH sa publiko na maging mapanuri sa uri ng karne at prutas na ating kakainin at lalo na panatilihin ang pagiging malinis sa ating katawan. Gayun din ang laging pagtutok sa mga lehitimong information sources gaya ng DOH at iba pang health authorities maging sa media. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Walang nakaligtas sa 15 pasahero kabilang na ang 2 Colombian official sakay ng isang twin propeller plane sa bahagi ng Venezuela kahapon. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Venezuela, patay ang 15 katao kabilang ng 2 local Colombian official na sakay ng Beechcraft 1900 twin propeller malapit sa border ng Venezuela kahapon. Kung saan kasalukuyang inaalam para ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente, ngunit una nang pinaliwanag ng Colombian Airline Company na Satena na wala umano silang natanggap na abiso mula sa mga otoridad hinggil sa kondisyon ng panahon at kung papayagan bang lumipad ng kanilang sasakyang panghimpapawid. Kabilang sa mga nasawi ay sila Colombian Representative Diagenes Quintero, miyembro ng Colombian Chamber of Deputies, habang si Carlos Salcedo naman ay nakatakda sarang tumakbo sa isang posisyon sa nalalapit na Colombian parliamentary elections. Nagpabot naman ng pakikiramay si Colombian President Gustavo Petro sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Sa iba pang balita, inilunsad naman ng mga scientists sa Hong Kong ang Artificial Intelligence o AI Weather Forecast Model na kayang itrack ang mga paparating na bagyo sa kanilang bansa. Ito'y dinevelop ng isang team mula sa Hong Kong University of Science and Technology na kayang paigtingin ang accuracy nito na lagpas ng 15% sa ilalim ng 48 km spatial scale.
kung saan maaari nitong ma-predict ang magiging lagay ng panahon sa susunod na 2 hanggang 4 na oras ng accurate na anilay makatutulong sa paghahanda sa mga inaasahang extreme weather hazards. Samantala, balita naman mula sa Amerika, inanunsyo naman ng isang kilalang chemical manufacturing company na magtatanggal na sila ng tinatay na sa mahigit 4,500 manggagawa at papalitan na lamang ng AI, kung saan ayon sa kumpanya, mas epektibo at makakatipid umano sila ng halos $1.1 billion kung gagamit na lamang sila ng mga available AI engine. Ayon kay Dode Chairman at CEO Jim Fitterling, ang naturang inisyatibo ay layong mabawasan ang pagiging komplikado ng mga operasyon at gawing mas efficient ang mga end-to-end process na magtatakda umano ng bagong pamantayan sa kompetisyon at magpapabuti sa kita ng mga shareholder. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Puso para sa bayan. Sa kabila ng pagkatalo sa quarterfinals ng Philippine Women's Open, ipinamalas pa rin ni Filipina tennis star Alex Iyala ang kanyang husay sa harap ng Filipino crowd. Sa kabila ng malakas na sigawan at palakpakan ng mga taga-suporta, natapos ang kampanya ni Alex Iyala sa quarterfinals ng Philippine Women's Open matapos matalo sa Colombian tennis player na si Camila Osorio with 6-4, 6-4, Miyerkules ng gabi sa Rizal Memorial Tennis Center. Tinapos ni Osorio ang matapang na paglalakbay ni Iyala sa kauna-unahang WTA tournament ni Dinaos sa Maynila, matapos magpakita ng mas matibay na laro sa mga mahalagang punto at makuha ang panalo sa loob ng 1 oras at 28 minuto. It was really good, actually, a really good match for me. I think I played very well and smart. We both make it really physical, but I think it was a great battle and I'm really proud with my performance tonight. Bilang second seed, nakipagsabayan ng 20-year-old na si Iyala sa mas mababang rank na si Osorio, na kasalukuyang world number 84 sa halos buong laban. Gayunman, nahirapan ang Filipina na ipanatili ang kanyang service games, habang ilang misjudgment sa kritikal na mga punto ang sinamantala ng Colombian upang maipanalo ang kanilang kauna-unahang pagharap. Sa harap ng isang sold-out na crowd na walang tigil sa sigaw na "Let's go Alex!" Nakuha ni Osorio ang kalamangan at 5-4 sa ikalawang set matapos basagin ang service ni Iyala sa ikalamang beses. Tinapos niya ang laban sa pamamagitan ng isang cross-court passing shot na hindi na ibalik ng Filipina. At para kay Osorio, malaking tulong sa kanya ang pagiging kalmado sa gitna ng laban nila ni Iyala. I think I was very calm and that gave me more clarity on what to, like how to how to say it, how to perform at the end of the day, because I had my game plan, and I was very calm to think about it, and like even though in those situations when it was like 40-15 for me and then she will come back, I was just thinking, okay, what I have to do, focus on my targets, doing, jumping my legs, all of this. Like I was just giving myself instructions of what I had to do instead of like, okay, obviously you get nervous, but I was just trying to as I said, like play one foot at a time and do what I was planning from the beginning. Samantala, para naman sa Filipino pride na si Iyala, sinabi niyang marami siyang napulot na aral sa kanilang laban sa quarterfinals. I think, of course, there were certain aspects of today that certain aspects of my game that just didn't show up today. I think there were certain things I really could have done better, but it doesn't have to be a big deal. I think I have some good things to take away as well from this week in general. But yeah, we take it in our stride and move on. And yeah, I just do my best to learn from what I can this match. Yeah. Pagdating naman sa mainit na suportang natanggap sa kanyang home crowd, it's so nice to feel the support, especially during a loss or during the tough moments in the match. I think it really makes cushions the blow. And I think, playing in front of crowds like this that are passionate and that support you makes losses. It's a double-sided sword. I think, on one end it does cushion the blow because you know that they're there for you and they support. On the other hand, it hurts a little more, and it's a little harder to accept because you want to do the best for them, but
yeah, I think I gave it my all today, and there were no regrets, so I'm happy about that. Nakatakdang lumipad ang Filipino tennis ace sa Sabado patungong Abu Dhabi upang lumahok sa kanyang susunod na torneo, ang WTA 500, bilang bahagi ng kanyang patuloy na pagangat sa international na entablado. Habang magpapatuloy naman ngayong araw ng Biyernes ang tapatan ng 4 na natitirang tennis players para sa semifinals ng Philippine Women's Open. Mula rito sa Rizal Memorial Complex, para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, hinihinalang miyembro ng NPA, patay sa engkwentro sa Binalbagan, Negros Occidental, at sa trending and viral show, pagsakay sa mga elepante, formal lang ipinagbabawal sa Indonesia. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Pinanindigan ng Korte Suprema ang unang desisyon nito na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para hingaan ng reaksyon, makakapanayam natin ngayong tanghali si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kong Joel, magandang tanghali po. Si Yuel Reyes po ito sa DZRH TV. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Apo kung sa desisyon ho na ito na pagpapatibay ng Korte Suprema bilang dating miyembro po o bilang miyembro rather ng House Prosecution Team at ng House Committee on Justice, ano po ang inyong pananaw? Tayo po ay nalulungkot dahil dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema. Bagamat tayo po ay hindi sumasang-ayon, pero siyempre re-respetuhin po natin ang naging desisyon ng kataas-taasang hukom. Ano na po ngayon ang next step ng ninyo po, lalo po sa iba pang mga kasama nyo rin pong mambabatas? Ang totoo po niyan, hindi pa po kami nakakapag-usap dahil kahapon pa lamang po ito inilabas at ang aming pong sesyon ay sa Lunes pa lamang. So siguro baka by next week doon pa lang namin mapag-uusapan kung ano ang mga magiging pagamat ako po kasi ang nakikita po dito po sa latest decision ng Korte Suprema, baka kinakailangan natin na amyendahan na yung House Rules. Sa inilabas din pong desisyon ng Korte Suprema, buti ho nabanggit niyo yung House Rules, may nilatag din ho sila na kumbaga pagpapa-expound doon sa mga rules. Ibig sabihin ho ba nito, dalawa na yung susundin nating rules? May rules from the Supreme Court at rules na sinabi niyo ho na posibleng baguhin sa mga, lalo ngayon may mga nakahain pang impeachment laban kay PBBM naman. Alam po ninyo kasi yung rules ay yung desisyon po ng Korte Suprema ay laging nagiging parte po ng batas ng ating bansa. So with that, hindi naman po pwede na magkaroon ng conflict, otherwise magkakaroon ng constitutional crisis. Mm-hmm. Dahil iba po yung House Rules, iba rin yung kanilang sinasabi. O sinasabi nila, pinaliwanag lamang nila. Pero sa maliwanag po. Actually, legal expert, kaya ang ating Senate President, sinasabi na nagkaroon ng judicial overreach. Hindi ko rin naman po sila masisisi kung ganito po ang naging interpretasyon nila. Tsaka lalo ho ngayon na parang bibigyan na rin, tama po Kong Joel, bibigyan na ng sapat na panahon yung sino mang mataas na official na impeachable na sagutin hindi sa impeachment court, kundi doon pa lang sa unang proseso ng pag-refer pa lang ng impeachment case. Yun nga hindi lang po yun, pati po yung interpretation ng 10 session days, sila po ang gumawa ng sarili nilang interpretation na hindi naman po parehas sa kung ano po ang naging 10 session, ang interpretasyon po ng House sa session days.
dito po, parang nagdagdag pa po sila ng isang definition. Kung titingnan ninyo, yung dati po kasi, initiated lang eh. Ngayon, meron ng deemed initiated. So, ibig sabihin po noon, pag nag-lapse na yung period, deemed initiated, as if nag-initiate na. Kasi dati malinaw, maski sa ating saligang batas, pag sinabi mo initiated, ibig sabihin po niyan, nagkaroon ng filing, tapos nagkaroon ng house action. So, pag sinabi mo house action, it's either nirefer sa Commission of Justice o by a one-third vote, pinasa sa plenaryo. Ngayon, pag hindi ito inaksyonan, Yun na yung action. hindi inaksyonan, hindi nilagay karoon ng proper verification at endorsement, pero hindi pa na-actionan sa order of business at lumagpas sa 10 session days, deemed initiated na sa nila. Okay, huling punto na lang po kung Joel, meron hong pahayag si Senate President Tito Soto na makikipag-ugnayan daw ho siya sa Kamara de Representantes para sa posibleng pagsusulong ng charter change at para malinaw na rin yung impeachment process. Sa bahagi ho ba ng Kamara, sa tingin nyo ho ay uusad ito? Well, kung desisyon ng Korte Suprema, kasi ang epekto po nito, parang pati yung ating saligang batas ay medyo tatamaan. Kaya may katuwiran po ang ating Senate President at sa kanyang sinasabi na tama po siya, tingin ko kailangan pati yung ating saligang batas ayusin na rin. Lalo na pagdating po dito sa usaping impeachment. Alright, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong tanghali, Kong Joel. Magandang tanghali po at mabuhay po kayo. Magandang tanghali po, Congressman Joel Chua ng 3 Distrito ng Maynila. Samantala, imbis na blessing, puno ng akasya ang bumagsak sa 4 na sasakyan sa Pangasinan na papunta sana sa isang simbahan upang ipabasbas. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MPC Media Group. Hindi inaasahan ng mga may-ari ng sasakyan na mababagsakan ng malaking puno ng akasya ang babasbasan sana nilang mga sasakyan sa compound ng simbahan ng Manawag, Pangasinan kahapon ng hapon. Isang commuter van at isang brand new na SUV ang grabing napuruhan habang 2 pang SUV ang nagtamo ng minor damages. Napag-alaman na nakaparada ang mga sasakyan sa blessing area ng Our Lady of Manawag Minor Basilica. Bandang 5:00 kahapon ng hapon ng aksidenteng mabuwal ang malaking puno ng akasya malapit sa may Gate 5 na dumagan sa 4 na nakapilang sasakyan. Mabilis na nakaresponde at nagtulong-tulong ang Manawag PNP Bureau of Protection at Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagsasagawa ng clearing operation. Maging si Manawag Mayor Jeremy Ming Rosario napasugod sa simbahan mula sa munisipyo ng mabalitaan ng pangyayari. Ayon kay Chief of Police Major Peter Paul Sison, wala namang nasaktan sa nasabing insidente. Ang simbahan ng Manawag ang itinuturing na blessing capital sa Northern Luzon dahil maraming may mga sasakyan na nagpapublish ng kanilang mga kabibiling mga sasakyan na pinaniniwalaang mailalayo sa disgrasya ang kanilang mga bihikulo. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aristartet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang miyembro ng umano'y New People's Army o NPA sa nangyaring inkwentro sa pagitan ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army at mga rebuilding grupo sa Sitio Hacienda Dama, Barangay Biao, Bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Colonel Sigfred Tayaban, commander ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army, tumagal ang bakbakan ng 10 minuto laban sa 5
ng umano'y mga miyembro ng New People's Army na recover ng mga tropa ng militar ang isang M16 Armalite rifle, mga bala at personal na kagamitan ng umano'y mga miyembro ng NPA, habang suspendido naman ang pasok sa mga paaralan sa Barangay Biao dahil sa nasabing inkwentro. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Kaugnay sa naging desisyon ng Comelec Inbank sa muling pagkansila na itinakdang first parliamentary election sa BARM, bilang reaksyon, inihayag ni BTA Speaker Dr. Muhammad Yaqub na wala na sa kontrol ng BTA Parliament ang muling pagkansila sa nakatakdang eleksyon. Anya, opisyal nang ginampanan ng Bangsamoro Parliament ang kanilang partisipasyon sa usaping ito. Ang pagsabatas ng Bangsamoro Autonomy Act 86 o Districting Law, isa sa mga dahilan ng muling pagkansila ng COMELEC sa nakatakdang March 30, 2026 BARM election. Ayon kay Chairman Garcia, sa ikalawang linggo pa ng Pebrero ng taong kasalukuyan formal na mag-took effect ang pangil ng Districting Law o BAA 86. May mga malalabag umanong batas kung ipagpapatuloy ang March 30 election. Hihintayin pa rin umano ang reaksyon ng Supreme Court sa BAA 86 kung pasok na ba ang mga nilalaman nito sa Philippine Constitution. Naghain naman si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong ng panibagong schedule ng eleksyon sa September 28 ng taong kasalukuyan. Nitong Lunes, may mga nagprotesta sa harap ng BARM compound sa Cotabato City. Kinukwestiyon ang umano'y hakbanging pag-amyenda sa Bangsamoro Electoral Code na umano'y isa sa mga dahilan na dinidelay ang first parliamentary election ng BARM. Mariin namang pinasisinungalingan ni BTA Parliament Speaker Dr. Muhammad A. Yaqub ang issue sa isang press conference. Sinabi niyang walang may gustong madelay ang first parliamentary election ng BARM. Sa pagkakataong ito, nasa Supreme Court na umano, sa Kongreso at Senado ang bola. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Di Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dinakip ng pulis ang isang babae na nahaharap sa kasong illegal na droga. Ang pag-aaristo naganap sa Barangay Rawis, Bayan ng Lawang, Northern Samar. Ayon sa ulat ng PNP Lawang, illegal possession of dangerous drugs ang kinakaharap na kaso. Itinuturing na rin itong wanted person. Dinakip ito ng Lawang Police sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Nemro Dolares, officer in charge. Ang naristong akusado ay isang 31 taong gulang, wala itong asawa at residente na naturang bayan ng Lawang. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na inilabas ng Regional Trial Court Judicial Division noong January 23 sa taong kasalukuyan. Ang nasabing kaso ay may tinap ng piyasa na nagkakahalaga ng 60,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Samantala, sa oras naman ng pag-aaristo, ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal alinsunod sa umiiral na batas. Dinala ito sa Lawang Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon. Mula sa NBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit pang pinaigting ng mga opisyal ng Barangay Tuyo, Balanga City, Bataan ang panguhuli ng mga asong pag-alagala sa mga lansangan sa kanilang lugar. Layunin ng hakbang na ito na mabawasan ang pangamba ng mga residente na makagat, gayon din ang problema sa mga asong dumudumi sa mga karsada at pampublikong lugar. Ayon sa barangay, ang operasyon na ipinatutupad sa utos ni Barangay Chairman J. Pingoy Montipalco bilang bahagi ng kanilang programa sa pagpapanatili ng kalinisan at kaligtasan ng komunidad. Ipinahayag naman ni Romeo Gaspar, opisyal ng barangay, na araw-araw ay may nahuhuling asong gala sa kanilang lugar. Sa magkasunod na operasyon na umabot na sa 18 asong pag-alagala ang kanilang nasilo, nananawagan ang barangay chairman sa mga residente na itali at bantayan ang kanilang mga alagang aso upang hindi makaparwiso sa ibang mamamayan. Dagdag pa niya, kung hindi kayang alagaan ang maayos ang isang hayop ay huwag na lamang mag-alaga. Ang mga nahuhuling asong gala ay dinadala ito sa City Veterinary Office kung saan sila ay inaalagaan, pinapakain at binibigyan ng tamang atensyon, at dito rin ito pwede tubusin ng may-ari. Patuloy naman ang paalaala ng barangay na ang kooperasyon ng bawat residente ay mahalaga upang mapanatili ang kalinisan, kaayusan at kaligtasan sa kanilang komunidad. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Bawal na ang elephant riding sa Indonesia. Yan ang masayang ibinalita ng mga animal organizations sa nasabing bansa matapos ito maging parte ng kanilang tourism activities ng ilang taon. Ito'y bilang hakbang ng Indonesia na mapangalagaan ang kalagayan ng mga naturang wildlife animal. Ang iba pang detalye sa report ni James Galange. Ipinagbabawal na sa bansang Indonesia ang pagsakay sa mga elepante bilang parte ng tourist attraction. Ito'y bilang bahagi ng kanilang hakbang na mapangalagaan ng mga naturang wildlife animal. Sa inilabas na circular letter ng Minister of Forestry Director General of Natural Resources and Ecosystem, mapaparusa ng mga pasilidad na susuway sa nasabing batas. Ito'y matapos maiulat ng mga animal welfare scientists na nakasasama para sa mga elepante ang mga naturang aktibidad na maaaring makapagdulot ng long-term physical at psychological damage. Anila, ang elephant back riding ay maaaring magdulot ng paghigpit sa kanilang natural na pag-uugali at nagiging sanhi upang mapilitan sila magsakay ng mga pasahero sa pamamagitan ng umano'y mga stressful na training method. Kaya naman, ikinatutuwa ito ng iba't ibang animal organizations, hindi lang sa Indonesia, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa post ng PETAW ng People for the Ethical Treatment of Animals, isaan nila itong malaking panalo para sa mga elepante at sa lahat ng wildlife animal na ginagamit bilang tourist attraction. Habang parehong punto rin na naging sentimiento ng World Animal Protection base sa kanilang inilabas na article sa kanilang website. Nila, isa umano itong magmulat sa lahat na gawing mas ethical ang pag-promote sa wildlife tourism at gawing makataong pag-aalaga sa iba't ibang uri ng hayop. Samantala, base naman sa uling tala noong 2022, mayroon na lamang tinatayang nasa mahigit 900 hanggang halos 1,400 elepante ang kasalukuyang naninirahan sa Indonesia. Habang nananatili pa rin ang bansang Botswana na may pinakamaraming populasyon ng elepante sa buong mundo na may mahigit 200,000. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas na ng pahayag ang legal counsel na Michelle D. at Rian Ramos matapos masangkot ang dalawa sa reklamong serious illegal detention at pang-torture. Gate ng abogado na sa Iloilo raw ang beauty queen nang mangyari ang sinasabing insidente. Narito ang report. Kasunod ng kinaharap na reklamong serious illegal detention o torture, pinabulaanan ng kampo ni Michelle D. ang ibinibintang laban sa beauty queen. Ayon kay Attorney Maggie Garduque, legal counsel ni Michelle at ng kanyang kaibigang aktres na si Rian Ramos na siyang amo ng nagrereklamong driver, nasa Iloilo ang beauty queen para sa isang pageant na bahagi ng Dinagyang Festival noong January 17, araw na sinasabi kung kailan nangyari ang insidente. Magpapatunay niya rito ang plane tickets at mga posts online na sa probinsya. Nakabalik na lang daw ito ng Maynila noong January 18, habang pagsapit naman ng January 19, lalabas niya sa mga record na nasa Makati City Police Station na ang complainant para sa inquest examination. Agad ding ipinagtanggol si Michelle ng shoe designer na si Jojo Bragais na magpapatunay daw na nasa Iloilo sila ng beauty queen noong nabanggit na petsa. Tila hindi rin daw nagmamatch ang kwento ng umano'y pananakit sa driver, gayong wala naman umanong bakas ng bugbog o sugat ng ipakita ang katawan sa mga nagdaang interviews sa media. Nag-ugat ang reklamo matapos umanong bugbugin at ikulong ng 3 araw sa isang condo unit ang driver dahil sa umano'y ninakaw nitong ampaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. Batay sa huling update, sisilipin na ng National Bureau of Investigation o NBI ang CCTV footage sa nasabing condo unit. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Sa ngalan pa rin ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.